Diyos sa oras na ito. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Hallelujah. O Lord Jesus, makapangyarihan namin na Diyos, sinasamba ka po namin at pinupuri ka po namin ngayon sa oras na ito. Wala po kaming magagawa, Lord, kung wala po kayo. Kaya salamat, Lord, sa bagong hininga at bagong pag-asa na ipinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat, Lord Jesus. Hallelujah. Sa oras na ito, muli pong nabasa namin ang inyong mga salita, Panginoon. Nawa, Lord God, ito po ipaintindi mo sa bawat isa na nandito, Panginoon. Hallelujah. Ito man, Panginoon, ay pagtawag mo. Ito man, Panginoon, ay nais mo na abutin yung mga taong tulog ngayon, Panginoon. Nawa, O Lord God, hallelujah, sa oras na ito, hipuin mo po ang kanilang mga puso upang mabuksan ito, Panginoon. Kung ano man pong pinagdaanan sa mga kapatid kong ito, ano man pong pagkakamali nila na minsan na sila na din po ang nagsabi sa kanilang sarili na hindi sila karapat-dapat. Nawa, Panginoon, mabuksan po ang kanilang mga puso, isipan sa oras na ito na mayroon pa pong chance, O Lord God, na ipinagkaloob mo, ipinagsabi mo sa bawat isa na pinatawad mo sila, Panginoon. At nais mo lang, O Lord God, na paglingkuran kang ng tapat sa araw na ito hanggang sa inyong pagbabalik. Lord Jesus, patawad sa aming mga kasalanan. Sa nakita ng aming mata, narinig ng aming tainga, at nasambit ng aming bibig. Lord God, durugin mo man kami, tanggapin po namin. Kung ano man po ang mensahe na ipabot mo sa amin, O Lord God, use me mightily and powerfully. Nais ko lang, Panginoon, na ang inyong salita ay laging lumabas sa aking bibig at hindi po ang akin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. We claim victory sa oras na ito. I claim revival in the name of Jesus. Sa lahat po, Panginoon, na malayo na sa kanilang presensya sa iyo in Jesus' name. Sa oras na ito, Lord God, ikaw po ang Panginoon na kumatok sa kanilang mga puso. At ito po sila, Lord, ay buksan nila namin ang aming mga puso upang maghari ka sa bawat isa. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. Padala po kayo ng marami pang kaluluwa ngayon, O Lord God. Hipuin mo ang kanilang mga puso. At sa oras na ito, Panginoon, malaya po nilang mapakinggan ang inyong mga salita. Hallelujah. Maraming salamat, Lord Jesus. Sa iyo ang mataas na papuri sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa isang pagkakataon na naman po, mga kapatid, no? Praise God. At nakapagsalita po ako dahil nandito po ako sa Jeddah. At sa oras na ito kasi, mga kapatid, is tulog yung amo ko. Praise God. At yung katabi ko doon, ako po'y lumabas talaga ako. Kasi nga, sacrificial daw pagdating sa Word of God. Kahit na mainit dito, mga kapatid, hindi naman natin alam yan sa mga OFW na mainit talaga dito. Pero alam ko po na kulang pa po ang ginagawa ko. Amen? Hindi ko po ito masasabi na, Lord, dahil sa'yo. Kundi, mga kapatid, isang pribilehiyo. Pribilehiyo po na isa ako na tinawag ng ating Panginoon upang magbahagi sa salita ng Diyos. Ang lahat po ba ay nakapag-invite na? Taas daw yung kamay, be. Praise God. Hallelujah. Habang ba ako'y nagsalita at nag-invite na ba kayo, mga kapatid? Baka nalupigan ta sa mga tagalijitan na ning kusog kay manghatak, samantalang kita mga igsoon. Basta maka-join lang ta, wa na tay hatak-hatak. Ihatak din natin, baka pala luubin ng Panginoon, mabuksan ang kanilang mga isipan. Ayan. To God be all the glory, mga kapatid kong mga minamahal. Panghatak po mo ba? Ay, nako. Praise God, mga kapatid. Praise the Lord. In the book of Isaiah, ito po, mga kapatid, diretso na tanon, without pardon na po. Sayang po yung oras kasi para makatulog pa ako ng isang oras din. Ano? Praise God. Tayo po'y manghatak, mga kapatid. Di ta magpalupig, ha? Kailangan marunong tayong manghatak din ba? Praise God. Hallelujah. Title for today, God's giveaway forgiveness, mga kapatid, no? Hallelujah. In the book of Isaiah, mga kapatid, ito po yung God is very rich and forgiving sin, mga kapatid, no? Sa prophet Isaiah want to prove this truth to the Jews, mga kapatid. So he admonishes them to repent and return God. Praise God. Hallelujah. Ano po daw, mga kapatid? Ang book of Isaiah po, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po'y tinatawag. Hindi lang po siguro ito sa taga Diyos, mga kapatid. Kundi
din tayo din po mga kapatid. Praise God, hallelujah. Malakas lang po ba yung ano ko mga kapatid, yung background ko? Praise God, hallelujah. Malakas lang po ba? Okay lang po ba? Praise God, hallelujah. Magsalita kayo dyan. Sige, bigyan ko muna kayo ng pagkakataon na magsalita. Okay lang ba yung background ko, kapatid? Okay. Okay, maraming salamat po. Ayan, para po talaga clear po. Sabi pa nga nila mga kapatid na praise God, hallelujah, bilis ko daw magsalita, no? Pero sabi nga mga kapatid, ang bilis daw magsalita. Pero ngayon mga kapatid, makatulog kasi ako pag hindi ako mabilis magsalita. Amen? Kaya minsan mga pagsabihan ako sa mga pastor, ay, nandiyan ang pastor, Pastor Carl. Mayroong pastor nagsabi sa akin, Sister Jeannie, yung pagsalita mo naman, hindi yun makuha sa iba. Kasi bilis mo kasi magsalita. No, mga kapatid, kaya ako, hinahinaan ko na lang din po yung mga pagsasalita ko mga kapatid. Para din clear. Ayan. Praise God, hallelujah. Napakaganda kasi para ba yung kasi puso ko mga kapatid nagagalak sa umagang ito. Ayan, praise God, hallelujah. Ang forgiveness, no? Napakasarap po yung nagpapatawad. Pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ang tanong, mga kapatid, nagpapatawad na ba tayo? Ang tanong, mga kapatid, nagpupuri tayo sa Panginoon. Wala na ba talagang sama ng loob natin? Agoy, walang sumagot. Nagpapatawad na ba ang lahat? Lagi tayo, amen. Salamat sa Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi topic natin, nagpapatawad. Pinatawad tayo ng Panginoon. Tapos ang dami baya nating kasalanan, mga kapatid. Pero baka tayo ay hindi nagpapatawad at nangdoon pa yung sama ng loob natin. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya kung meron man, alisin po natin yan. Amen? Basura yan eh. Mula yan ni Satanas, mga kapatid. Dinektahan ka ni Satanas. Sabihin ka, uy, huwag kang mapatawad. Ang laki ng kasalanan niya sa'yo. Pero hindi natin alam, malaki din po yung kasalanan natin sa Panginoon. Pero salamat sa grace, no? Sa grasya ng ating Panginoon na tayo po'y napatawad, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Okay, balikan na po natin ang ating key verse, mga kapatid. Isaiah chapter 1, verse 10 to 19, mga kapatid. Ito po yung nakukuha dito. Ito po yung hinikayat po tayo. Praise God. Napatawarin tayo. Pero meron po ditong condition, mga kapatid, para mapatawad po tayo. Mayroon po tayong condition dito, no? Praise God. Hallelujah. Ito po isang reminder sa bawat isa at doon po sa Isaiah, mga kapatid, no? Sa tawag na mga nakasala. Praise God. Sabi dito sa verse 1, the relocation of God. Praise God. Hallelujah. Sa Bisaya pa, pagtalikod sa Diyos. No? Ang mga tao daw nagmalikod sa Diyos. Ang kanyang paalala. Ito pong verse 10 and verse 10 and 11, ito po isang paalala, mga kapatid. No? Lakas lang ba siguro ang aking background. Okay. Isa po itong paalala, sabi dito, mga kapatid, hallelujah, dahil sa kanilang mga kasalanan, hindi tanggapin ng Diyos ang kanilang mga handog or sakripisyo. Praise God. Hallelujah. Isa po itong paalala, mga kapatid, sa Book of chapter 1, verse 10 to 11. Dahil sa kanilang mga kasalanan, ito po, mga kapatid, tandaan po natin buksan po natin ang ating mga puso ngayon. Dahil sa mga kasalanan, hallelujah, hindi tinanggap ng Diyos ang kanilang mga handog o sakripisyo. Praise God. Hallelujah. Sabi dito, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Si Isaiah po ito, mga kapatid. Kayo'y mga pinuno ng Sodoma, dinggin ninyo ang kautusan ng ating Diyos. Kayong mga taong gumura, sabi ng Panginoon, ako ay higit sa handog na susunugin ng mga tupa at taba ng mga pinatabang hayop. Ano po daw, mga kapatid? Okay, dito po tayo. Ako ay may higit sa mga handog na sunugin ng mga tupa at taba ng pinatabang hayop. Ano po daw, mga kapatid? Hinihikayat po ang mga tao doon na sila po ay makinig. No? Hallelujah. Dinggin ninyo ang kautusan ng Diyos. Kayong mga taong
Gumura, sabi ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Bakit nasabi itong mga kapatid? Dahil yung mga tao na yon ay makasalanan. Pero dito mga kapatid, pinapaalalahanan na talikuran. Sino pong nakabasa doon sa Gomora at Sodoma mga kapatid? Kung ano pong mga ginagawa ng mga tao doon? Dito po nag-prophesize po ang ating Isaias hallelujah, si Isaias po, prophet, si propetang Isaias mga kapatid, na talikuran. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, talikuran mo na daw yung kasalanan. Hallelujah. Ayan, praise God, hallelujah. Hindi ko alam kung ano yung kasalanan natin, mga kapatid. Meron kasing kasalanan na hindi natin alam. Pero yung Panginoon at yung mga tao nakaalam na may kasalanan tayong nagawa. Praise God. Isa po itong tinatawag na ang pagpaalala na biyaan o sabihin na natin magtalikuran o pagtalikod sa kasalanan. Kasi dito mga kapatid, ang pagtalikod sa Diyos, tinalikuran nilang Diyos eh. And then sa verse 2, verse 12 to 13, ang sabi doon, hallelujah. Sabi doon mga kapatid, praise God, hallelujah, ang kanyang rejection. Gireject po ang ating Panginoon. Sabi doon sa verse 12 to 13, ang Diyos sa kaniyang mga relihiyosong festival. Pagdating ninyo upang humarap sa akin, sino ang magtatanong nito sa inyo? Itong pagyurak ng aking looban. Tumigil kayo sa pagdadala ng walang kabuluhang mga bahandog. Ang inyong insenso ay kasuklam-suklam sa akin sa bagong buwan, sabat, at mga pagpulong-pulong, hindi ko kayang tiisin ang inyong masamang pagtitipon-tipon. Ito po mga kapatid, yung pag-reject po nila, praise God, sa mga salita ng Diyos. At dito po, nagiging po sila, nagkakasayahan po sila. Praise God. Kaya sabi ng Panginoon, tumigil kayo. Praise God. Hallelujah. Tumigil kayo sa walang kabuluhang mga paghahandog. Hallelujah. Kasi mga kapatid nga, hindi na para sa Panginoon. No? Hinahandugan nila yung festival, yung mga pista mga kapatid. Siguro, alam na natin yan, no? May mga pista, may mga basta alam na niyo yan, mga kapatid. Hindi ko na yan medyo malaliman pa. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, hallelujah, ay talikuran na. Talikuran na natin yun. Amen? Praise God. Hallelujah. Hindi daw titiisin ng Diyos yung masamang pagtipon-tipon na ganun, mga kapatid. Kaya nagtitipon-tipon tayo hindi para po sa ating mga sarili. Nagtipon-tipon tayo para po sa ating Panginoon at para po mailapit tayo at maalala natin na may Diyos pala ako at pinatawad ako sa Panginoon. Na kahit anong kasalanan ko, handa pala ako patawarin ng Diyos. Ang sabi doon mga kapatid, praise God, sa verse 15, hallelujah. Ang sabi doon mga kapatid, baliwalain ng Diyos ang kanilang mga pamamagitan dahil sila ay namamatay ng tao. No? Binaliwala ang kanilang pagtanggi mga kapatid. Kung tayo po'y pagtanggihan natin o pagtanggihan natin yung tawag ng ating Panginoon, ibig sabihin doon mga kapatid na ipagtanggi tayo sa ating Panginoon or baliwalain tayo ng Diyos mga kapatid. Kahit anong gawa natin na, Lord, patawarin mo po ako. Lord, hindi po ito kaya. Lord, ganito, ganyan. Pero kung tumalikod man tayo, tinanggihan natin yung tinatawag na nag-offer ang Diyos ngayon na today, patawarin kita. Pero meron akong tinatawag na kondisyon. Praise God, hallelujah. Ang kondisyon po na ibig sabihin ng ating Panginoon, ang pagsisisi sa kasalanan. No? Ang pagsisisi sa kasalanan. Ano po ba yung kasalanan ko? May kasalanan ba akong nagagawa? Sabi na natin mga kapatid, no? Kasi masasabi natin na wala akong kasalanan. Ako yung gumagawa ng mabuti. Praise God. Ang mga kasalanan po natin mga kapatid, yung pagtanggi, hallelujah, sa paggawa ng kalooban ng Diyos. At yung pagtanggi, hallelujah, hallelujah, sa paggawa ng
ng kalooban ng Diyos. Ano po yung mga kalooban ng Diyos? Love your neighbor, love yourself as yourself, mga kapatid. Isa po ito na napili lang po tayo. Bakit? Pinili lang po natin yung mahalin natin. Hindi yan kinalulugdan sa ating Panginoon. Basta ito yung malapit lang sa puso ko. At isa po, mga kapatid, ang ayaw ng ating Panginoon, okay, ang sinabi dito, mga kapatid, hallelujah, ang pag ikakubli ko ang aking mata sa inyo kahit mag-alay kayo ng maraming panalangin. Hindi ako makinig, ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Praise God, hallelujah. Ano po daw, mga kapatid? Kahit ano ba daw ang panalangin natin, itanggihan tayo. Baliwalain tayo o binaliwala ng Diyos. Bakit? Doon po sa ano, mga kapatid. Bakit? Hallelujah, hindi pa tayo, hallelujah, naggawa sa kalooban ng Diyos. Maraming naglilingkod sa Diyos. Napakasama. Hallelujah, hindi pa nagpatawad. At yung puso, punong-puno ng basura, mga kapatid. Ang gusto dito ng ating Panginoon, mga kapatid, pagsisihan, kasalanan. No? Verse 2, mga kapatid, sa 16, ang kanyang invitation. Isa tayo na imbita sa ating Panginoon ngayon, hallelujah, na sumunod sa kanyang kalooban. Sumunod tayo sa kanyang gusto. Sumunod tayo sa kanyang ipagawa sa atin. Siguro, mga kapatid, maraming beses tayong tumalikod sa Panginoon. Pero ilang beses ka ring kinuha doon, mga kapatid. Ilang beses kang kinatok ng ating Panginoon. Pero patuloy at patuloy ka pa rin, hallelujah, dinako, mga kapatid. Siguro ilang beses ka nang nagdesisyon na ayaw mo nang maglingkod sa Diyos. Ilang beses ka nang napagod dahil sa mga problema na minsan nang hindi natin control, mga kapatid. Siguro ilang beses ka nang nagdesisyon, praise God, na ako na lang, praise God. Pero hindi ko alam kung ano talaga ang totoo. Praise God, hallelujah. Ang sabi dito, pagsisihan ang kasalanan. No? Sa verse 16 na po tayo. Kahit ang sama-sama ng mga tao doon, mga kapatid, ngunit ang verse 16, dito, mga kapatid, patuloy silang inanyahan ng Diyos na magsisi at bumalik sa Kanya. Ito po, mga kapatid, no? Ang pinaka-the best, mga kapatid, sa atin, mga bilang Christian, na kung tayo'y nagkamali man, mga kapatid, patuloy tayong iniimbita ng Diyos na pagsisihan at bumalik tayo sa Kanya. No? Bumalik tayo sa Kanya. Bakit? Ganun tayo ka-valuable sa mata ng ating Panginoon. At ganun din tayo, mga kapatid, ngayon na nandito. Praise God, hallelujah. Hallelujah, praise God. Kahit tayo'y nagpatuloy sa paggawa, pero patuloy tayo, mga kapatid, na iniimbitahan ng ating Diyos. Amen? Para lang magsisi at bumalik sa Kanya. Siguro, mga kapatid, merong nakapagsabi na hindi na ako mapatawad dahil sa mga kasalanan ko. Siguro ito na yung time, mga kapatid, na kinatok tayo sa ating Panginoon para po masabi natin o maisip natin na kahit pala ako ay makasalanan, kahit pala ako ay grabe yung kasalanan ko, pero yung Panginoon, hindi siya, hallelujah, hindi siya napapagod na paalalahanan ako. Hindi siya napapagod na paalalahanan ako, na babalik ako sa Kanya, na pagsisihan ko yung mga kasalanan ko. No? Sa verse 17, mga kapatid, ang Diyos, ang instruction sa Diyos. Ang sabi niya dito, mga kapatid, sa verse 17, siya'y hinumok sila at tumigil sa masamang gawain. Magsimula sa paggawa ng matuwid. Sabi doon, mga kapatid. Sila po'y may instruction ng pinagkaloob ng Diyos. Sa 17, basahin ko po kasi summarize ko lang po ito. Sabi dito, mga kapatid, sa 17, mangagtuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan. Inyong sakluluhan ang
napipighati. Inyong hatulan ang ulila, ipagsagana lang ninyo ang babaeng baw. Ano mga kapatid? Dito po sa verse na ito mga kapatid, hallelujah, sinasabi dito, hallelujah, sa atin na ang instruction na tigilan na natin yung paggawa natin ng masama at gawin na natin yung mabuti mga kapatid. Amen? Gawin natin yung mabuti. Ano po ba yung mabuti para sa atin? Yung pag-attend sa church, yung pagtulong sa mga tao na kailangan tulungan, yung pagpatawad, at yung tao na hindi lang dapat sa salita mga kapatid. Ang nais ng Diyos yung bukal sa puso mo. Siguro lahat tayo dito mga kapatid mapagmahal. Pero pinili lang. Hallelujah. Pero nakita mo yung isang tao na ang laki ng kasalanan, wala na siyang kapatawaran. Amen? Kaya kahit ano pang galing natin mga kapatid, hindi mo mapil yung presensya ng Diyos. Bakit? Sa sarili mo na yan. Alam mo yung sarili mo kung nagpatawad ba tayo? Wala. Dahil ang Panginoon, open arms siya eh. No? Open arms ang Panginoon. Kaya sa atin, salamat sa Jacob na kahit ano po, ups and down po dito, nangdoon yung pagmamahal, pagpatawad sa bawat isa. Nangdoon yung open arms pa rin tayo mga kapatid kahit tayo'y, hallelujah, pinagsabihan ng mga kulto tayo. Pero salamat sa Panginoon na kahit ganun ang mga narinig natin, na natili pa rin tayo naglilingkod sa Diyos dahil hindi totoo yun. Amen? Hindi totoo yun mga kapatid. Napakasakit kaya. Kung ano naman lang ang marinig natin mga kapatid, thank you Lord. Bakit? Doon sa narinig natin mga kapatid, doon tayo mas lalong tumatag. Amen? Patawarin natin yung mga tao na sinasabihan tayo na hindi maganda. No? Tao lang din po. Dahil sila. Amen. Sabi dito, matuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang katulan at inyong sakluluan ng mapighati. Praise God. Tayo ba'y tumulong mga kapatid? Tulungan natin yung mga tao, hallelujah, na malayo sa Panginoon. I-chat natin mga kapatid, yung mga kapatiran natin dito na hindi na natin nakikita. Baka sa iba na sila, doon na sila sa ligitan kasi sabi ko nga sa introduction, mas doon pa mga kapatid, na-appreciate pa sila doon. Kaysa atin noon dito na sana tayo nawa ang ilaw. Pag pumasok dito, hindi nga natin masabing kumusta ka, sister, brother. Kaya mas dito, doon nila naranasan yung pagmamahal nila eh. Mas mabuti pa ditong tagaligitan kasi na-appreciate pa nila ako dito. Pero tayo mga kapatid, baka nga hindi na natin na bigyan sila ng hallelujah, yung tinatawag mga open arms tayo. Kasi alam niyo mga kapatid, sige kong study sa mga Bible, mas kusog pa mag-judge ning mga Christian kaysa dili Christian. No? Kusog mo judge ning mga tao nga mga naglilingkod na ng Dios. Kusog kaayo mag-judge. Malakas po mag-judge mga kapatid. Kaya nawa sa atin, no? Praise God, hallelujah. Kung meron man tayong mga bisita, bumalik, tumalikod, nangdoon yung ating appreciation mga kapatid. No? Nangdoon yung pagmamahal natin. Ipakita natin sa kanila. Baka doon nila naramdaman yun mga kapatid sa kabila na hindi para sa Panginoon. Kasi alam nyo ba ang mga tao na need nila din ng appreciation, need din nila ng kalinga sa bawat isa. Na iparamdam nyo na nagmamahalan tayo mga kapatid. Amen? Iparamdam natin. Kasi ang Panginoon kaya kahit ano nating tawag na Lord, patawarin mo ako, pero yung puso natin mga kapatid, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit gaano pa natin, mga kapatid, na umiyak-iyak tayo. Pwede lang umiyak, pero walang repentance. Pwede lang umiyak, mga kapatid, kahit sabihin mong umiiyak ka. Pero sa totoo lang, mga kapatid, hallelujah, marami pa talaga tayong pagdaanan, no? Praise God, bakit dito ako sa ating topic ngayon? Di ko alam, pero alam nyo kasi mga kapatid, sa pagbabasa po sa Biblia, marami pong mga instruction ng Diyos. Para tayong nag-aaral nito,
Okay, ito muna ha, ano ko muna sa inyo kasi sana maintindihan niyo. Malalim kasi yung mga sinasabi ko ngayon. Ang ano kasi mga kapatid, ang pag-aaral kasi sa Biblia, 'pag nag-aral ka na talaga ng seminary, yun na pong mga pinag-aralan ninyo ay parang pang-college na po yun at napakabigat na po yun na mga pag-aaral talaga. Kasi yung tinuturo kung nandito po si Pastor Jory, yun po mga kapatid is napakabigat na po yun. Pero yung mga faith lang, tinatawag natin na encouragement, yun po is para lang po yung kinder, grade 1, grade 2, ganun lang po mga kapatid. Ay, praise God, hallelujah. And mga kapatid, pagdating na sa mga ano talaga, Bible doctrine, yung sunod, yung isasabi talaga yung anong doctrine sa Biblia, ay yun talaga is mabigat. At maraming mga tao doon, mga kapatid, na masasabi nila na dina-judge tayo. Pero ang totoo mga kapatid, yun po ay kalooban ng Panginoon na maibahagi sa atin, no? Kasi napakinggan ko rin ang ating pastor Carlo, talagang pang-college na po talaga yung kanilang mga turo. Ako naman, sabi ko, pang-college na to yung turo nila at yung iba naman ay talagang nadismaya na po. At ang sabi nga nila na napaka-judgmental naman nila. Pero ang totoo yan mga kapatid, hindi po yan God eh. Tinuturuan lang po tayo pero nasa atin naman talaga kung tayo po ba ay sumunod or hindi. Kasi ang pagtuturo namin mga kapatid, hindi po yan ibig sabihin na hallelujah ay pinupurse ka dyan. Sige nga, masaya ka ba na tinitingnan yung buong katawan mo doon sa social media? Siguro wala naman dito, no? Oo, nakashort ka tapos madami kang like, mga kapatid. Ikaw yung dahilan na nagkakasala yung brother and sister mo. Pero ang turo sa Biblia, manuot ka ng magandang pagsuot. Pero dahil ay katigasan ng ulo natin, at sinabihan pa natin yung nagtuturo sa atin, napaka-judgmental ninyo. No? Alam nyo ba yung mga ginagawa nyo natin mga kapatid? Yung ginagawa ng mga pastors natin, tinuturuan lang tayo, ayon lang sa kalooban ng Diyos. Pero minsan mga kapatid, sinabihan pa natin na mga judgmental kitong mga nagtuturo na to. Ayaw lang naman natin na mapahamak din tayo. At ako din naman mga kapatid, no? Kasi ang napakinggan ko talaga dito, pag pastor talaga yung magturo, may naririnig kasi ako sa kabila na grabe naman yan sila dyan magtuturo yung mga pastor ninyo. Bakit? Bakit dinajudge na nila yung tao maimperno? Wala naman nag-judge dito na maimperno mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya narinig ko po mga kapatid, sabi ko kung ano po yung mensahe doon, kung hindi naman biblical, ay pwede naman natin tingnan. Pero biblical naman yung mga pinagsasabi. Kahit mabigat mga kapatid, kung gusto mo talagang lumago mga kapatid, amen, tanggapin natin ang mga salita ng Diyos. Tinanggap nga tayo ng ating Panginoon na kahit tayo napakatigas ng ating ulo. Tinanggap nga tayo at pinatawad tayo sa ating Panginoon mga kapatid. Kaya, hallelujah, praise God, hallelujah, sa ating paglilingkod sa Diyos, minsan matasakit talaga yung mga salita ng Diyos. Lalo na, about na sa doctrinal, sa Biblia, hindi yan doctrinal sa tao. At pinagsabihan pa yung mga pastor natin, napaka-stricto. Sige, kung gusto niyo naman na magpatuloy sa mga masamang gawa, di masama, gawin ninyo. Wag niyo lang saktan yung mga lingkod ng Diyos. Lalo na sa mga sinasabi. Bakit mga kapatid? Mamnubag yun mo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagapadala ni anak para tabag-uhon. Para tayo sumunod sa Kanya mga kapatid. Kaya dito po sa atin gawain, wala po tayong itinataas dito na religion mga kapatid. Ang tinaas po natin dito ang ating Panginoon, na ating Diyos, na ating tagapagligtas. Dahil ayaw ng Diyos mga kapatid, mapahamak tayo. Ayaw ng Diyos mga kapatid, hallelujah, na manatili tayong bata, manatili tayong nakapagbibiron mga kapatid. Kung hallelujah, month pa lang, 1 year pa lang yung bata, pwede pa natin yan, hallelujah, hawak-hawakan. Pwede pa natin yan kargahin. Pero pag 10 years old na mga kapatid, ang tagal-tagal na yan, kuguson pa ba na? Dili na mga kapatid. Kailangan nandoon na yung matured.
Hallelujah. Dili na normal kung hanggang 10 years na siya, bata paghihapon. Munang lawakan natin. Kaya nga, sabi nga dun sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, mga kapatid, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kung ayaw naman nating magpakorek, edi wag na lang tayong umaten. Kung ayaw naman nating makinig, hala sige, patuloy ka sa paggawa. Dahil sabi ng Panginoon, mga kapatid, manatili ang yung gumagawa ng hallelujah, ay nagpatuloy hanggang maging masama at masama talaga, maging masama pa. Kung makapagsabi tayo, mga kapatid, sa lingkod ng Diyos, masasabi natin, o pinag-anuhan ko, ay bahalag, ilan lang kami dito sa GCAP. Yung mananatili, yung totoo lang yung mananatili, pero yung umiwan dahil sa sakit na salita ng Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, hindi sila tunay na anak ng Diyos at hindi nila mahal ang salita ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Dapat pa sana tayo magpasalamat na mayroong mga pastor na nagtuturo sa atin. Hindi yung para na lang tayong nagdidma tayo. O di kung alam natin ang salita ng Diyos, wag na lang tayong magpaturo. Sige. Dahil ang sabi ng Panginoon, lahat ng tumakwil sa kanyang salita, itatakwil din niya pagdating sa panahon. Minsan mga kapatid, pinaglaro-laruan lang natin yung mga pastor. Akala natin, hallelujah, simple lang yung mga ginagawa nila. Hindi din biro yung pagiging pastor, mga kapatid. Nag-alaga pa sila sa physical, nag-alaga pa sila sa atin dito sa, hallelujah, online. Wala nga tayong maibigay sa kanila. Panalangin na lang sana. Pero yung maririnig pa rin natin sa ating mga pastor, puro mga judgmental man yung mga pastor ninyo dyan. Mga bago pa lang yan. Hello? At ako'y nasasaktan, mga kapatid. Pero kahit ganun naman, mga kapatid, salamat sa nanatili dito. Na kahit ganun pa naman yung mga pastors natin, mga kapatid, na nasasaktan sila, nanatili pa rin silang nagtuturo sa atin. Bakit gusto ng Diyos na tayo po'y iligtas? Kahit nasasaktan na yung pastor natin, oo, masaya silang nag-word of God. Pero, hallelujah, hindi nyo alam, mga kapatid, na meron din silang pinagdaanan na hindi natin alam gaano kabigat yung pinagdaanan nila. Pero yung naririnig ko, mga kapatid, yun lang. Wala nga tayong sinasabi, salamat, pastor. Dahil sa iyo, natuto ako. Dahil nakoreksyonan tayo sa panamit natin, dahil nakoreksyonan tayo sa ating mga bibig, mga kapatid, na hindi na maganda yung mga nabubuka natin. Hallelujah, praise God. Kaya mga kapatid, kung tayo po'y tinutuwid ng Diyos, ginamit po ang ating pastor. Amen? Ginamit po sila. Kaya wala po tayong dapat na sabihin na, hallelujah, napaka-judgmental naman ni pastor. Kasi kung wala tayong pastor, mga kapatid, tandaan ninyo, mag-grow kaya tayo spiritually? Mag-grow kaya tayo spiritually, mga kapatid? Hallelujah. Sabi nga doon, mga kapatid, sa Apocalypse chapter 3 verse 19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. At pinarusahan, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Bakit ano tong ginagawa ng Diyos dito sa atin? Kahit ang bigat-bigat mag-word of God ng ating mga pastor. Dito po yun, mga kapatid, ha? Kasi nakaka-receive po ako ng mga salita, kaso hindi ako nagsabi. Sabi nga nila, kayo dyan, bago-bago lang ninyo, ang sakit ninyong magsalita. Bakit masakit? Hindi naman masakit. Yung salita yun ng Panginoon. Bago po ako dadako sa ating mga, maliit lang kasi itong topic natin. Ito lang siguro na insert lang natin ito, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Na-insert lang siguro ito at napunta tayo dito. Isa lang siguro to, naalala ko lang siguro yung mga nag-complain sa akin. Okay, naalala ko lang at ngayon ipaalala ko lang sa inyo. Kasi ang pagsalita ng Diyos, mga kapatid, napakasimple lang yung faith. Pero napakahirap nga natin sa exam lang, mga kapatid, examination lang faith eh. Minsan nakalimutan natin yung faith natin sa ating Panginoon. Pagdating naman sa repentance, oo, nag-repent tayo pero hanggang bibig lang. Pero hindi naman sa totoo. Pero salamat dito sa GCAP dahil totoo po kayo kahit ilan lang po tayo dito, mga kapatid. Ang pagdating naman doon sa baptism, yung iba naman, tinuturuan,
na may pananampalataya ka na at ligtas. Pagdating dito, kailangan ka talagang magpabautismo. Dahil pag hindi ka mabapautismo, ang sabi kasi, biblical din naman yun ang sagot mga kapatid. Pero bakit ina-underestimate natin yung Biblia? At sabihin natin, may pananampalataya na tayo at ligtas na tayo. Hello? Okay, basahin ko po mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid sa John chapter 3, okay ha, basahin ko po ito. Kasi nga, sabi nga nila, God is love. Pinatawad tayo ng Panginoon. Imbis tuturuan tayo ng pastor natin na baptism, kailangan, hallelujah, tanggapin mo ang Panginoon na ating tagapagligtas. Ang sabi dito mga kapatid, okay, ito ha, ano ko muna mga kapatid, about ito sa ating salvation Okay, John chapter 3, verse 3, sabi dito sa Panginoon, hallelujah, 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 praise God. Sumagot si Jesus sa kanya at sinabi, sa katotohanan, sinabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y pinanganak na muli, ay hindi siya makakita sa kaharian ng Diyos. Praise God. Ito po'y biblical mga kapatid. Pero minsan nahihilo tayo doon sa ibang turo na sinasabi doon mga kapatid, hallelujah, na mayroon ka lang pananampalataya, praise God, maliligtas ka na. Without faith, mga kapatid, without work, mga kapatid, is deed. Sabi sa James, mga kapatid. Kailangan din natin tanggapin, kailangan din natin na magpapautismo tayo. Hindi po yan ibig sabihin na pag-enroll ka diha sa gawain o diha sa GCAP. Ito pong sabi ng Panginoon. Bago nag-John 3:16, mga kapatid, tandaan po natin ha, bago nag-John 3:16, hallelujah, kasi ito naman yung pinagmamalaki nila, may John 3 chapter 3 pa po tayo. At may John 3 chapter 5 pa po tayo. Huwag po tayo maglaktod-laktod. Hindi po natin ipaglaban yung isa lang. God is love. God is love. Yes, God is love. Pero kailangan din natin na sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Huwag nating sabihin na God is love. Hallelujah. For God sent His Son into the world. Sabi doon mga kapatid. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. At yun mga kapatid, yung mga sinasabi nila, pero hindi nila alam. Bago pa nag-John 3:16, mayroon pa po tayong John chapter 3 verse 3 and John chapter 3 verse 5. Tapos kinukundi mga kapatid ang gawain dito sa GCAP. Bakit? Gusto nyo lang ba? Sige, mananampalataya kayo. Ang nagsabi dito, sinabi sa Biblia, natanggapin natin ang ating Panginoon. Amen? Imbis natuturuan tayo ng tama, mga kapatid, iniba natin. Ito pong yung sinasabi dito sa ating topic Yung mga tao na natili sa mga hindi maganda. Praise God, hallelujah. Pero kahit ganun mga kapatid, salamat sa nanatili. Sa taga-GCAP. Amen? Salamat sa inyong lahat. Na yung iba naman ay sinisiraan tayo dito, hayaan nyo sila. Pero tayo mga kapatid, ang sabi dito, hallelujah, inimbitahan tayo ng Diyos. Hallelujah. Inimbitahan tayo ng Diyos para sumunod tayo sa Kanya. Hayaan nyo na yung iba, kung hindi naman sila sumunod at tayo pa ang sinisiraan. Tayo pa ang sinisiraan na tayo nagtitiis. Ako kahit mainit nga dito mga kapatid, mapaiyak-iyak na talaga ako. Nais lang ng Diyos na maihayo niya ang totoo, ang tunay na salita ng Diyos. Praise God, hallelujah. Sabi doon sa instruction tumigil na kayo sa mga masasamang gawain. Magsimula kayong maggawa ng matuwid. Hallelujah. Praise God. Sa ating paglilingkod sa Diyos, huwag tayong mag-question kung masakit ang salita ng Diyos. Huwag tayong mag-question sa kahit sino mga kapatid. Lalo na sa mga gamit ng Diyos. Wala nga tayong naibigay kahit ano sa kanila. Tapos tayo pa din ang akala natin na bless. Nasasaktan ako mga kapatid. Iwan ko. Dahil isa ako na
nakakita talaga ako sa mga tao, mga pastors, mga kapatid na ginamit ng Diyos. Praise God, hallelujah, glory to God. Kaya nga, inahayo ng ating Pastor Carlo dito yung faith. Una, yung pananampalataya. Pangalawa, yung repentance. Pangatlo, yung baptism. Praise God. Pero merong mo magsabi na okay lang din di mabaptize. At yung iba naman ay kasi gusto lang nila. O sige. Pero pinaka-importante mga kapatid, na meron pong masusulat po ang ating pangalan sa book, mga kapatid. Sa Revelation, sabi sa Hallelujah. Okay, basahin ko po mga kapatid. Hallelujah. Revelation chapter 20, mga kapatid. Verse 15. At kung ang sino man ay hindi masumpungan sa nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Amen? Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sino man, mga kapatid, na hindi nakasulat, kaya kung tayo, mga kapatid, hindi nakasulat ang ating pangalan, dapat ngayon na magpapa-enroll na tayo. Ang sabi nga dito, mga kapatid, hallelujah, praise God, napahaba na ba ako? Ang sabi kasi doon, mga kapatid, sa ating Panginoon, verily, verily, I say unto you, except a man be born a water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ito po ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi po tao ang nagsabi dito. Si Nicodemo po yung nagtatanong, Guro, paano po ba kami matao pag-usab? Babalik po ba kami sa sabakan sa aming ina para maging tao ulit? Napaka-insulto, no? Kahit sabihin natin, mga kapatid, hallelujah. Napaka-insulto po yun. Pero ang sabi ng Panginoon, kaya nagsabi siya, hallelujah. Ang sabi sa 6, ang ipinanganak ng laman ay laman. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Kinakailangan talaga, huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa inyo. Kinakailangan nga kayo'y ipinanganak muli. Amen? Ano yung ipinanganak muli? Yung baptism, mga kapatid. Hallelujah. Kaya dyan, mga kapatid, struggle tayo dito eh. Iba-iba yung interpretation natin dito, mga kapatid. Pero nasa atin pa rin naman yan. Kung hindi natin hingin sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, masakit ang salita ng Diyos. Minsan, pinagsabihan tayo ng pastor, pero binasa lang naman yan. Maging mahinhin kayong mga anak ng Diyos. Maging mahinhin kayo, mahinahon kayo magsalita. Pigilan niyo yung bibig. Minsan, nasasabi pa rin natin, itong nagsalita na to, parang hindi na makasalanan. Oh? Kaya ako, mga kapatid, napagsabi ako ngayon kasi na may nagkumpulin sa akin. Okay, praise God, hallelujah. Dito, mga kapatid, instruction yan eh. Kasi dumating kasi sa punto na may instruction, mga kapatid. Talaga ay yung salita ng Diyos, may instruction. Ang sabi nga doon, mga kapatid, hallelujah, sa Isaiah, balikan po natin, instruction. Ito pong instruction dito, mga kapatid, sa Isaiah, sa book of Isaiah. Kung nakita niyo po, mga kapatid, instruction po yan eh. Okay, ulitin ko po. Hallelujah. Ang sabi dito, mga kapatid, sa Isaiah, hallelujah, ang sinabi dito, matuto kayong magsigawa ng mabuti. Amen? Matuto tayong magsigawa ng mabuti. At inyong hanapin ang kahatulan ng inyong kahatulan. Inyong sakluluhan ang napighati. Tulungan natin yung mga taong nangangailangan, lalo ng espiritual. Bakit kami ay nandito? Tumulong lang kami, mga kapatid. Tumulong lang kami sa mga kaluluwa na lumayo sa Panginoon. Nawa, hindi nyo sasaktan yung mga lingkod ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Kung sasaktan ninyo, hindi ang lingkod ng Diyos sinasaktan natin. Ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Amen? Ang Panginoon natin, yun po ang ating sinasaktan. Maraming complaint po sa akin, mga kapatid, at hindi ko na nga sinabi at wala na akong sinasabi ngayon bakit napunta ako dito kasi ito po yung salita ng Diyos eh. Pero alam kong pinapatawad na din silang lahat.
Ang sabi dito mga kapatid sa Biblia, okay, hallelujah. Dito na po mga kapatid. Ito na po pinaka hinihintay sa lahat. Ang pagsasabuhay mula sa Diyos. Ito po ang hinihintay sa lahat mga kapatid. Yung pagtanggap sa Diyos. Verse 1, verse 18 mga kapatid. Chapter 1 verse 18 sa Isaiah, sabi doon mga kapatid, bagamat sila ay nabahid ng kanilang mga kasalanan, ipinangako ng Diyos na linisin sila kung aaminin nila ang kanilang mga kasalanan. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Kung sa ating mga kapatid, kung tayo po ngayon ay aamin sa ating mga kasalanan at gusto nating sumunod sa Diyos, ang sabi dito mga kapatid, hallelujah, sa verse 18 mga kapatid, hali kayo ngayon, tayo'y magkatuwiran ng sama-sama. Ang sabi ng Diyos mga kapatid. Kaya kung tayo may nakagawa ng masama, mga kapatid, tandaan po natin, ang paggawa natin ng kasamaan, mayroon pa pong tibor ang Diyos. Na kahit daw, mga kapatid, kayo'y mga tuwiran sama-sama. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong kasalanan ay parang iskarlata or isa ka mapula. Sabi dito mo, Ted. Hallelujah. Sabi dito, kahit gaano kapula yung mga kasalanan natin, patawarin tayo ng Diyos. Magsiparito kayo ngayon at ngayoy magpapatawaran, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang nibig. Bagamat maging mapula, gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Ito po yung invitation ng Diyos sa atin mga kapatid. Ito po yung invitation niya sa atin, hallelujah ngayon, na kahit ano pa yung mga kasalanan natin, sumunod tayo, magpatawad tayo, sumunod tayo, lalo na sa Biblia mga kapatid. Sumunod tayo dito. Ang sabi dito mga kapatid, yung favor ng Diyos sa atin. Praise God, hallelujah. Ang sabi niya dito mga kapatid, hallelujah. Kung handa ka ng masunurin, kakainin mo ang pinakamainam mula sa lupain. Kung handa tayong sumunod sa Diyos at handa natin na isabuhay ang kanyang mga salita, mamuhay tayong masunurin. Kakain tayo mga kapatid, hallelujah, ng mga masasarap dito sa mundo na ito. Siguro mga kapatid ngayon, ang ating mga ginagawa ay, hallelujah, ay ini-enjoy lang natin yung pagkikinig ng salita ng Diyos. Gusto lang natin yung mga masarap na pagkain. Gusto lang natin na lagi tayong tinatawag mga kapatid na dinuduyan-duyan. Pero hindi po sa lahat ng panahon, mga kapatid, yun ang ating maririnig. Amen? Hindi po sa lahat ng panahon, yun ang ating maririnig. Meron talagang rebuke sa atin. Pero pasalamatan natin ang Panginoon. Dahil sa rebuke na ito, nagiging matured tayo mga kapatid. Kung yung iba naman ay humihiwalay, ang sabi nga nila, nakakatisod dahil sa salita ng Diyos, huwag po tayong tumingin sa kanila. Manatili lang tayo sa ating Panginoon. God give away forgiveness us. Pinapatawad tayo sa Panginoon. Kahit gaano natin ka masamang tao, kahit gaano natin, ang dami nating ginagawa mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Panginoon. Mari kayo, kamong tanan nahirapan. Hallelujah. Ganun po ang ating Panginoon mga kapatid. Kahit gaano natin kamakasalanan, hallelujah, linisin ng Diyos mga kapatid. Pinapatawad tayo ng Diyos mga kapatid. Dahil ganun ang Diyos na nagmamahal sa atin. Ganun ang Diyos na nagmamahal sa atin. Ang sabi niya doon mga kapatid sa 1 John, hallelujah, chapter 1 verse 8 mga kapatid, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, ay ating dinaya ang ating sarili. At ang katotohanan mga kapatid ay wala sa atin. Kasi alam ng Diyos makasalanan tayo. Gaya nga, mayroon tayong mga pastor na nagtuturo sa atin para ituwid tayo. Kaya thank you Lord sa ating mga pastor na
Hindi sugar-coated yung pag-word of God nila, mga kapatid. Tinuturuan tayo. Amen? Tinuturuan tayo ng tama, paano magsalita. Tinuturuan tayo paano ma-apply ang salita ng Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, mga kapatid, kung sinasabi natin tayo hindi makasalanan, ating hallelujah, ginagawang sinungaling siya. Amen? Kung sinasabi natin, Lord, napaka-perfect ko. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, pati na yung pag-isip natin, minsan nagkakamali tayo. Overthinking tayo pero hindi pala totoo. Kaya minsan mga emosyon natin nagkakamali, nagkakasala tayo, mga kapatid. Kaya sinabi ng Panginoon, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, hallelujah, ay tapat at banal siya na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan. At tayo'y linisin, mga kapatid, sa ating mga kasalanan. Huwag nating sabihin na, Lord, hindi ako makasalanan. Dahil tayong lahat makasalanan, kaya merong salita ng Diyos na nagpapalinis sa atin. Merong salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng Lord. Gusto ng Diyos na tayo'y linisin niya, mga kapatid, dahil nais ng Diyos na tayo'y iligtas niya sa kapahamakan sa mundong ito. Sadto silang, mga kapatid, na kung masaktan tayo sa salita ng Diyos, magtanim tayo ng galit, lalo na sa mga pastor na ginagamit na sa Panginoon. Hindi nyo ba alam kung gaano nila pinagsikapan upang makinig lang tayo sa salita ng Diyos? Ayun ang Diyos, ganun, mga kapatid. Amen? Dapat nga tayo magpasalamat dahil mayroon tayong pastor na kahit wala silang sahod, nanatili sila sa pagtuturo sa atin. Kahit hindi natin sila binigyan, mga kapatid. Ayun ang Diyos na ganun, mga kapatid. Alam nyo ba? Hindi sila maparito, mga kapatid, kung hindi yan dinako ng Panginoon. Tapos ang ating masasabi, mga sakit. Doon pa lang, mga kapatid, malaki na po yung kasalanan na nagawa natin sa ating sa mga tao, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Kaya mga kapatid, humingi lang po tayo ng tawad sa ating Panginoon. Kung ano man po, mga kapatid, ang ating mga nasabi, lalo na sa ating mga pastor. Matuto tayong magpasalamat bago mag-preach si pastor. Salamat, pastor, sa mga preaching mo. Salamat, pastor, sa pagtuturo mo. Di yung puro mga kapatid na mga negative. Inaaway pa natin yung mga pastor natin. Alam nyo ba, hindi ang pastor yung inaaway. Ang Panginoon po, mga kapatid. Yes, mabigat po yung turo ng GCAP. Pero nakita nyo naman, mga kapatid, kung sino dito na mabigat. Pero mga kapatid, nakita ang totoong puso, tumanggap sa Diyos. Pero yung iba, yes, puro lang sugar-coated, pero wala silang bunga. Walang nagtanggap, walang baptism na nangyari. Pagsabihan pang mabigat. Dahil yun po ang nais ng Diyos eh. Tanggapin natin ang Panginoon. Magsisi tayo. Tanggapin natin ang Panginoon. Hindi lang po hanggang pakinig lang tayo na wala tayong ginagawa. Talikuran yung mga kasalanan natin. Lalo na malapit na ang pagbalik ng Diyos. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na maraming mabugnaw, mga kapatid. Marami. Magsagana yung katampalasan natin. Maraming umiwan. Maraming humiwalay sa Diyos. Nawa naman ang GCAP, mga kapatid, walang maiwan dito. Ang sabi doon, mga kapatid, dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay malalamig. Ano yung pag-ibig? Pag-ibig sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pag-ibig sa pakikinig ng mga tamang turo. At ibaling nila yung mga turo, yung tainga nila sa mga maling mga turo. Nawa, mag-ingat tayong lahat, mga kapatid kong mga minamahal. Huwag nating sayangin yung time natin na ginugol natin dito. Hindi nyo lang alam gaano po nag-ingat kaming magtuturo. Hallelujah. To God be the glory, Lord. Thank you so much, Lord.
Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, sa iyong presensya, Panginoon. Hindi pa nga tayo nakapagpasalamat sa mga pastors natin. Na kahit mga kapatid, sa pagpasalamat lang natin, hindi natin magawa. Thank you na lang sana sa pag-word of God. Pero minsan pa, tayo pa po nagsalita na hindi maganda sa ating mga pastor. Di ba tayo naawa doon? Kaya mga kapatid, kung ano mang yung turo dito, dapat matuto tayong mag-thank you. Dapat tayong sabihin natin, salamat. Salamat, pastor. Ganun po mga kapatid. Kahit online lang ito, pero nagdaan sila ng oras para mapakain yung ating spiritual. Praise God, Lord. Hallelujah. To God be the glory, Lord. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, nawa, naging totoo po tayo. Kahit man mawala yung iba, dahil ang iba tinitingnan lang yung mga mali sa mga pastor, pero hindi po yan mga kapatid. Hindi po tayo tulad sa kanila mga kapatid. Amen? Kung ngayon mga kapatid, meron kayong kabigatan, humingi na po kayo ng tawad sa Diyos. Kung saan yung mga pastors man na nakinggan ninyo na mahigpit masyado, salamat kayo sa Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Sabi nga sa topic natin, God give away forgiveness, mga kapatid. Pinapatawad tayo ng Diyos. Pinapatawad tayo kahit tayo makasalanan. At tinahanyahanan pa tayo, mga kapatid. Halinga kayo. Halinga kayo. Sa mga bisita niya dyan, sabi ng Panginoon, halinga kayo dito. Kaya sad to silang mga kapatid na mas marami talaga doon sa mga, hallelujah, makamundo lang na mga maririnig mo. Mas busy pa doon. Pero ang dito sa gawain ng Diyos, kukunti lang. Mas maganda pa doon sa entertainment lang ako kaysa totoong nagtuturo sa akin, sa sumusaway sa akin. Mas gusto pa ako doon kasi masaya ako doon. Kasi na-appreciate ako. Pero dito lagi akong sinasaway. Kawawa naman yung kaluluwa natin, kapatid, kung ganun ang ating sistema na gusto nating ipakinggan sa Diyos. Hallelujah. Glory to God. Thank you so much, Lord. Last na po, mga kapatid. Hallelujah. Verse 19 po. Sabi ng Diyos, kung handa ka na masunurin sa ating Panginoon, makakain ka ng, hallelujah, sabi nung pinakamainam mula sa lupa, mga kapatid. Pinakamainam sa lupa, mga kapatid. Gaano man kalaki ang kasalanan natin sa Diyos. Ilang beses man tayong hallelujah, hallelujah, nabubuksan sa kasalanan, tapat pa rin ang Diyos na patawarin tayo. Tapat pa rin ang Diyos na kalimutan yung lahat mong kasalanan kung ikaw ay sumunod lang sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ang pagpatawad ng Diyos, mga kapatid, ay laging nandyan. Ang pagpatawad sa Diyos, mga kapatid, mabilis pa kaysa Kanyang parusa sa mga bumabaling sa Kanya. Diba? Mas mabilis pang magpatawad ang Panginoon kaysa parusa eh. Bakit buhay pa tayo kahit gumagawa tayo ng kasalanan? Kaya mas mabilis pa ang Panginoon na magpatawad. Kaya din tayo din, mga kapatid, magpatawad din tayo. Magpatawad din po tayo sa mga tao. At lalo na, mga kapatid, kung sa salita ng Diyos tayo natitiso. Sabihin ko talaga sa mga pastor na huwag kayong matakot magsalita basta salita ng Diyos. Bakit?
Ang salita ng Diyos masakit. Yes, masasaktan tayo dahil mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ipahamak ka. Ayaw ng Diyos na doon ka sa dagat-dagatang apoy. Hindi lang po puro encouragement tayo mga kapatid.